Sinabi ito ng anak kong si Marco sa gitna pa ng selebrasyon ng Araw ng Mga Nanay, sa harap mismo ng lahat ng bisita sa isang marangyang restauran. Matanda ka na, wala kang silbi. Kasama niya ang asawa niyang si Sofia, nakatayo lang doon at tumatawa. Bumuhos ang kanilang mapanuksong tawa habang ako'y nakaupo roon, mukhang talunan, tulad ng iniisip nilang lahat na ako. Pero hindi nila alam, sa aking bag, mayroon akong maliit na gintong sobre na magpapabago ng lahat sa loob lamang ng ilang minuto. Sa isang kalmadong paraan na nagulat maging ako, dahan-dahan kong inilagay ang maliit kong regalo sa ibabaw ng mesa. Tiningnan ito ni Sofia nang may pagkutya at bumulong. Ano na naman to? Isa na naman sa mga desperado mong pakulo para makakuha ng atensyon? Nagliliyab ang mga mata niya sa kasamaang loob na madalas kong nakikita, yung tingin na nagpaparamdam sa akin na parang insekto na kailangan nilang tiisin. Pinapanood kami ng ibang mga bisita na may malisyosong interes, naghihintay ng isa pang palabas ng kahihiyan sa pamilya. Ngunit nang magsalita ako, sa tinig na kasing lamig ng yelo, ang takot ay nagsimulang gumapang sa kanilang mga mukha. Marco, sabihin mo sa asawa mo kung bakit ang buwanang sustento na 500,000 na tinatanggap mo ay mawawala sa susunod na 5 minuto. Sabi ko, nakatitig sa mga mata ni Marco. Ang aking tinig ay napakakalmado, ngunit kabaligtaran ng bagyo na aking ililunsad. Sabihin mo sa mga biyenan mo, Don Eduardo at Doña Francisca, kung bakit ang mansyon na nagkakahalaga ng 100 milyon kung saan sila nakatira, at ang 3 mamahaling sasakyan sa garahe ay maglalaho bago matapos ang dessert na ito. Ang mapanuksong ngiti ni Sofia ay dahan-dahang naglaho na parang nakarinig siya ng isang bagay na hindi kayang iproseso ng kanyang utak. Si Marco naman ay tulala, ang kanyang tinidor ay nakalutang sa ere papunta sa kanyang bibig. At Daniel, patuloy ko, tinatamasa ang bawat segundo ng kanilang pagkalito. Ipaliwanag mo sa iyong katuwang kung bakit ang kumpanya na inaakala mong iyo ay mawawasak bago tayo umalis sa restauran na ito. Dahan-dahan akong tumayo mula sa aking upuan, nararamdaman ang bawat mata sa restauran na nakatutok sa akin. Dito nagsimulang lumitaw ang tunay na takot sa kanilang mga mukha. Si Marco ay namutla na parang nakakita ng multo. Nawala ang lahat ng kulay sa kanyang mga pisngi, at nagsimulang manginig ang kanyang mga labi nang hindi namamalayan. Nahulog ni Sofia ang kanyang baso ng alak, ang pulang likido ay kumalat sa puting mantel na parang dugo sa niebe habang siya ibumubulong nang hindi maintindihan. Ang ibang mga bisita ay lubos na tahimik, lumilikha ng isang katahimikan na napakakapal na mahirap paghiwalayin. Ang mga kamay ng aking anak ay nagsimulang manginig ng malinaw habang siya ibumubulong sa basag na tinig. Nanay, ano ang sinasabi mo? Wala kang pera. Pinapakain ka namin sa buong taon. Nabubuhay ka sa tulong namin, sa 25,000 na binibigay namin sa iyo buwan-buwan para mabuhay sa iyong maliit at pangit na bahay. O aking mahal na anak, sagot ko na may ngiti na hindi ko na naipakita sa loob ng ilang dekada. Isang ngiti na naglalaman ng mga tao ng tahimik na sakit at masusing pagpaplano. Sa tingin ko, oras na para makilala ninyo ang tunay na Elena. Ang mga salita ko ay lumutang sa hangin na parang hatol na kamatayan, at nakikita ko ang takot na nagsisimulang kumapit sa kanilang mga kaluluwa habang napagtanto nilang may isang bagay na napakalaki ang magbabago magpakailanman. Ang gintong sobre ay naglalaman lamang ng maliit na bahagi ng kung ano ang mangyayari. Ang orihinal na mga titulo ng mansyon kung saan sila nakatira, nilagdaan sa aking pangalan, 15 na taon na ang nakakaraan. Ang mga titulo para sa 3 Mercedes-Benz na kanilang minamaneho na parang kanila, binili gamit ang pera ko at nakarehistro sa ilalim ng pangalan ko sa pamamagitan ng mga kumpanyang pantelepono. At higit sa lahat, ang mga dokumento na nagpapatunay na ako ang tunay na may-ari ng 80% ng kumpanya ng konstruksyon na akala nila ay itinayo nila gamit ang kanilang sariling pagsisikap at talento. Imposible, bulong ni Sofia, ang kanyang tinig ay nabasag,
habang binabasa niya ang mga dokumento na may mga kamay na nanginginig na parang dahon sa hangin. Ang kanyang mukha ay nagkaroon ng kulay abo na hindi ko pa nakikita dati. Ito'y dapat peke. Nakatira ka sa iyong pangit na maliit na bahay sa kapitbahayan ng mga mahihirap, nagmamaneho ka ng iyong sira-sirang sasakyan na maingay. Bumibili ka ng mga damit na gamit sa mga palengke. Ang kanyang perpektong mundo na itinayo sa mga kasinungalingan at pagmamataas ay nagsimulang gumuho sa harap ng kanyang mga mata habang napagtanto niya na ang matandang babae na kanyang minamaliit sa loob ng maraming taon ay talagang isang multimilyonaryo na nakatingin sa bawat kilos niya, bawat pagtataksil, bawat kasamaang loob. Ngunit ako ay nagiging masyadong malayo sa kwentong ito ng perpektong paghihiganti. Para lubos mong maunawaan kung paano ako nakarating sa sandaling iyon ng matamis na hustisya kung saan nakikita ko ang ganap na takot na nakikita sa kanilang mga mata, kailangan kong ibalik kainan na buwan ang nakalipas kung kailan ginawa ko ang pinakamatalinong desisyon sa aking buhay na maging ang hindi nakikitang babae ng aking sariling pamilya. Aying na buwan na ang nakakaraan, ako ay eksaktong katulad ng aking ipinapakita. Isang 64 taong gulang na lola na namumuhay ng tila simple at mapagkumbabang buhay. Ang aking gawain ay predictable tulad ng isang Swiss watch. Bawat umaga gumigising ako ng 6 Cangarans AM sa aking maliit na 2 silid-tulugan na bahay sa distrito ng Oakwood. Ginagawa ang aking itim na kape sa isang lumang coffee pot na binili ko sa palengke at umupo sa aking lumang armchair para magbasa ng dyaryo habang nakikinig sa balita sa aking antique radio. Ang aking bahay ay sadyang simple. May mga dingding na kulay cream na kailangan ng bagong coat ng pintura, mga muebles na binili ko second hand, mga pangunahing appliances na gumagana ngunit mukhang luma mula sa mga taon ng paggamit. Ang aking refrigerator ay natatakpan ng mga larawan ng pamilya kung saan ako ay palaging nakangiti sa tabi ni Marco at Sofia, tulad ng isang perpektong lola na walang kondisyong nagmamahal sa kanyang pamilya. Ang mga larawang iyon ay nagdudulot ng sakit sa akin sa tuwing nakikita ko ang mga ito dahil ipinapakita nila ang isang kaligayahan na hindi na umiiral sa katotohanan. Ang aking anak na si Marco, 42 taong gulang, ay mukhang ang matagumpay na lalaki na palagi niyang pinapangarap. Matangkad na may perpektong nahahakbang na dark hair. Palagi siyang nagsusuot ng mamahaling suit na ipinares sa mga Swiss watch na nagkakahalaga ng higit pa sa taunang sahod ng karaniwang tao. Nagmamaneho siya ng bagong silver Mercedes-Benz, nakatira sa isang mansyon sa eksklusibong Beacon Heights neighborhood, at ipinagmamalaki ang pagiging tagapagtatag ng Herrera Construction, isang kumpanya na ipinapalagay niyang itinayo niya gamit ang kanyang talino at determinasyon. Si Sofia, ang aking 38 taong gulang na manugang, ay ang perpektong kahulugan ng isang trophy wife. Platinum blonde na may extensions hanggang sa baywang niya, laging impeccable na acrylic nails at isang koleksyon ng mga designer dress na nagbabago kasama ng panahon. Ang kanyang mga labi ay permanente ng puno ng botox, ang kanyang mga kilay ay perpektong nakashape sa microlading at hindi siya kailanman umaalis ng bahay nang walang makeup na inaabot siya ng mahigit 1 oras para ilapat. Nagmamaneho siya ng pulang Mercedes-Benz na ibinigay ni Marco sa kanya para sa kanyang kaarawan. At ginugugol niya ang kanyang mga araw sa pagitan ng spa, exclusive gym at luxury stores sa pinakamahal na mall sa lungsod. Ang mga magulang ni Sofia, sina Don Eduardo at Doña Francisca, ay nakatira kasama nila sa mansyon. Si Don Eduardo ay isang 35 taong gulang na lalaki na nagretiro ng maaga salamat sa kagandahang loob ni Marco na nagbigay sa kanya ng trabahong may mataas na sahod sa kumpanya ng konstruksyon. Si Doña Francisca, 62, ay nag-aalaga ng hardin ng mansyon at nagluluto para sa buong pamilya. Pareho nilang tinatrato si Marco na parang sila ang tagapagligtas ng pamilya, ang perpektong manugang na nagligtas sa kanilang anak mula sa isang buhay na kasiraan. Bawat linggo ng relihiyoso, bibisita ako sa mansyon para sa family lunch. Dumating ako sa aking maliit na puting 2010 na sasakyan
na gumagawa ng mga kakaibang ingay habang umaakyat sa matarik na mga burol patungong Beacon Heights. Palagi akong nagdadala ng homemade dessert na inihanda ko gamit ang sarili kong mga kamay. Mga chocolate cake, coconut flan, o oatmeal cookie. Ang aking mga regalo ay tinatanggap na may sapilitang mga ngiti at condescending na mga komento tulad ng, "Oh, hindi mo dapat ginawa yan." O, "Ang sweet mo naman, lagi kang thoughtful." Ang family dynamic ay malinaw na malinaw mula sa sandaling pumasok ako sa pintuan. Ako ang pangalawang klase na bisita, ang mahirap na lola na nakadepende sa kabutihan ng kanyang matagumpay na anak. Uupuin nila ako sa pinakahindi komportabling upuan sa dining room, ihahain sa akin ang mga pinakalumang plato, at ang aking mga opinyon ay hindi pinansin o binaliwala na may kinakabahang tawa. Si Sofia ay laging nakakahanap ng mga paraan para ipaalala sa akin ang aking lugar sa family hierarchy. "Lola Elena, kumusta na po kayo sa mga gastusin sa bahay?" Tatanungin niya na may huwad na pag-aalala habang hinihiwa ang kanyang imported steak. "Sana po sapat na ang 25,000 na binibigay ni Marco sa inyo buwan-buwan. Alam namin na mahirap mag-manage ng pera sa edad nyo." Ang kanyang mga komento ay laging may kasamang maliit na ngiti na hindi umaabot sa kanyang mga mata. Ang ekspresyon na ginagamit niya kapag gusto niyang pakiramdam ko ay maliit at nagpapasalamat. Si Marco, sa kabilang banda, ay nagkaroon ng ugali ng pakikipag-usap sa akin na parang bata na kailangan ng simpleng paliwanag para maunawaan ang mundo. "Nanay, kailangan ninyong maintindihan na ang pagpapanatili ng bahay na ito ay nagkakahalaga ng malaking pera. Ang mga property tax ay 400,000 bawat taon, hindi pa kasama ang maintenance, utilities at pagkain para sa 5 tao. Nagbubuhos kami ng malaking pagsisikap para tulungan kayo sa 25,000 bawat buwan na iyon, ngunit minsan mahirap balansehin ang aming sariling mga pangangailangan sa mga ninyo." Si Daniel, ang katuwang sa negosyo ni Marco, ay madalas bumibisita sa bahay para pag-usapan ng negosyo at palagi nila akong ipinapakilala bilang nanay ni Marco na nabubuhay sa napakaliit na pensyon, ngunit tinutulungan namin siya dahil ang pamilya ang pinakamahalaga. Si Daniel ay isang 14 taong gulang na lalaki, kalbo na may malaking tiyan na sinusubukan niyang itago sa pamamagitan ng mamahaling vest. May paraan siya ng pagsasalita na nagpapahiwatig ng kanyang mapagkumbabang pinagmulan, ngunit nagawa niyang magpakita ng isang imahe ng sopistikasyon na mas nakakatawa kaysa nakakumbinsi. Palagi siyang nagsasalita sa akin gamit ang espesyal na condescension na nakalaan para sa mga matatanda. "Ginongya Elena, anong kasiyahan na makita kayo." Palaging sinasabi ni Marco kung gaano siya ipinagmamalaki na kayang alagaan kayo sa inyong pagtanda. Ang mga linggo ay naging isang ritual ng banayad, ngunit patuloy na kahihiyan. "Lola Elena, sa tingin ko, oras na para magsalita tayo ng prangka," sinabi niya sa akin noong isang partikular na malupit na linggo habang maingat na nagbubuhos ng isang kristal na baso. Pagtanda mo na at sa totoo lang, ang mga lingguhang pagbisitang ito ay nagiging pabigat na para sa ating lahat. Si Marco ay nagtatrabaho ng husto buong linggo. Ang mga linggo ang tanging araw na pahinga niya at ang pagkakarong kailangang mag-entertain sa iyo ay nagiging nakapapagod. Ngunit lahat ng iyon ay malapit nang magbago magpakailanman. Dahil hindi nila alam na ang tunay na Demaris ay nagmamasid, nagtatala at naghahanda para sa pinakamahusay na galaw sa kanyang buhay. Mga susunod na buwan, pagpapalala ng pang-aabuso. Ang mga sumunod na buwan ay naging isang pababang spiral ng increasingly elaborate at malupit na mga kahihiyan, na parang nagpasya silang hindi na kailangan pang magkunwari sa akin. Si Marco at Sofia ay nagsimulang ipakita ang kanilang tunay na pagkamuhi ng walang mga filter o pagpapanggap. Bawat linggo ay nagiging bagong pagkakataon para ipaalala sa akin kung gaano ako kawalang halaga sa kanilang perpektong buhay.
Ang unang senyales na may isang bagay na tiyak na nagbago ay dumating noong 1 linggo sa Pebrero nang dumating ako sa mansyon tulad ng dati dala ang aking homemade carrot cake at ang aking umaasang ngiti. Si Sofia ay nagbukas ng pintuan na nakasuot ng pink tracksuit na nagkakahalaga ng higit pa sa aking buwanang upa at hindi niya man lang nagkunwaring masaya siyang makita ako. "Oh, nandito ka pala," sabi niya na may exaggerated sigh na parang ang aking presensya ay isang malaking abala na nakalimutan niyang kailangan niyang tiisin. "Hulaan ko, isa na naman sa iyong mga homemade creations." Nagpatuloy siya, tumitingin sa kahon ng cake sa aking mga kamay na may malinaw na pagkasuklam. "Lola Elena, sinabi na namin sa iyo ng 1,000 beses na mayroon kaming personal chef. Hindi namin kailangan na magdala ka ng mga ganitong bagay." Ang salitang bagay ay lumabas sa kanyang bibig na parang naglalarawan siya ng radioactive waste. Bukod pa dyan, si Doña Francisca ay nasa diet na inireseta ng doktor. Si Don Eduardo ay diabetic. Ako naman ay nagbabantay sa aking figure. At si Marco ay umiiwas sa asukal. Literal na, walang sinuman sa bahay na ito ang kakain ng iyong dala. Ngunit hindi siya tumigil doon. Isinama niya ako sa kusina at sa harapan ko mismo, itinapon ang aking cake diretso sa basurahan nang hindi man lang binubuksan ang kahon. Mas mabuti nang hindi tayo magsayang ng oras sa pagpapanggap na may susubok nito. Mariin niyang sabi habang hinuhugasan ang kanyang mga kamay na parang may nahawakang kontaminado. "Sa totoo lang, Lola Elena, sa tingin ko, oras na para tanggapin mo natapos na ang iyong panahon ng pagiging kapaki-pakinabang sa kusina." Si Marco ay nagkaroon ng bagong estratehiya para ipakita ang kanyang superioridad. Patuloy siyang nagsasalita tungkol sa pera, palagi sa mga termino na nagpaparamdam sa akin na ako'y isang pulubi. Sa panahon ng tanghalian, nagsimula siyang hayagang talakayin ang mga gastusin sa bahay, binibigyang diin ang mga astronomikal na numero na nagpapabigat daw sa kanya. Ang gastos sa maintenance ng pool namin ay 60,000 bawat buwan, ipapahayag niya habang hinihiwa ang kanyang imported salmon. Ang gardener ay 100,000 bawat buwan, ang maid. Isa pang 75,000, hindi pa kasama ang gasolina para sa 3 sasakyan na madaling umabot sa 40,000 bawat linggo. Pagkatapos ay titingnan niya ako diretso sa mata at idadagdag, "Iyon ang dahilan, nanay. Umaasa akong naiintindihan mo kung bakit minsan huli na ang pagpapadala namin ng allowance mo. Ang 25,000 ay maaaring hindi marami para sa iyo, ngunit para sa amin, ito ay kumakatawan sa isang tunay na pagsisikap kapag marami tayong fixed expenses." Ang malupit na kabalintunaan ng kanyang mga salita ay tumusok sa akin na parang mga patalim. "Mga mahal, hayaan ninyong ipakilala ko sa inyo ang aking biyenan." Magpapahayag siya na may peking ngiti habang ako'y nakaupo sa pinakalumang sofa sa sala. Siya ay isang napakatapang na babae, hindi ba? Siya ay nakatira mag-isa sa isang napakamodest na maliit na bahay at nabubuhay sa napakakaunting pera. Sinusubukan naming tulungan siya hanggat maaari, ngunit alam ninyo kung paano. Hindi mo maaaring ayusin ang buhay ng lahat. Ang kanyang mga kaibigan, mga babae sa pagitan ng 35 at 40, lahat ay may parehong mukha na pinatigas ng plastic surgery at parehong rehearsed na tawa, ay titingnan ako na may halo ng awa at superioridad na nakalaan nila para sa mga hindi gaanong masuwerte. "O, gaano kahanga-hanga," isa sa kanila ang magsasabi. Isang redhead na may malinaw na extensions na nagngangalang Samantha. "Hindi ko kayang mabuhay nang wala ang aking Mercedes, mga bakasyon sa Europa, mga beauty treatment. Nakakainis kung paano nagkakasya ang mga matatanda sa napakakaunti." Ang social degradation ay lumala nang simulan nilang italaga sa akin ang mga gawaing bahay sa aking mga pagbisita. "Lola Elena, dahil nandito ka, maaari mo bang tulungan akong linisin ang mga bintana ng sala?" Hihilingin niya sa akin ng may nakalalasong tamis. Si Doña Francisca ay abala sa hapunan at sa totoo lang, sa edad mo, kailangan mong manatiling aktibo para hindi ka makalawang. Bibigyan nila ako ng isang lumang basahan at murang panlinis na spray habang sila ay nakaupo umiinom ng imported cocktails at tumatawa sa mga chismis mula sa country club.
Ngunit ang huling dayami ay dumating noong 1 linggo sa Marso nang magpasya silang muling ayusin ang mesa sa hapagkainan upang ma-optimize ang espasyo. Ang aking karaniwang lugar sa pangunahing mesa ay mahiwagang nawala at sa lugar nito ay naglagay sila ng isang natitiklop na upuan sa isang sulok na hiwalay sa pangunahing grupo. Bumili kami ng bagong set ng dinnerware para sa 8 tao. Paliwanag ni Marco nang hindi man lang tumitingin sa akin. At ang iyong lugar ay nakakagambala sa simetriya ng disenyo. Mula sa aking bagong posisyon, naririnig ko ng perpekto ang kanilang mga usapan, ngunit hindi ako makasali sa mga ito. Parang pagiging multo sa sarili kong pamilya, present ngunit invisible, tolerated ngunit hindi welcome. Pinag-uusapan nila ang mga biyahe na kanilang pinaplano, mga mamahaling restaurant na kanilang binisita, mga alahas na gusto ni Sofia para sa kanyang susunod na kaarawan. Lahat ay palagi sa mga termino ng mga gastos na ako, syempre, ay hindi kailanman kayang bayaran. Nag-iisip kaming pumunta sa Palawan sa Abril, Sofia announced, hinahangaan ang kanyang bagong gawa na manicured nails. Nagbook ako ng presidential suite na nagkakahalaga ng 125,000 bawat gabi. Ngunit sinabi ni Marco na deserve ko ito pagkatapos ng lahat ng stress na pinagdaanan ko kamakailan. Padadaan-daan niya ang makahulugang tingin sa akin kapag binabanggit niya ang stress na parang ang aking simpleng pag-iral ang sanhi ng lahat ng kanyang problema. Si Daniel ay nagsimulang bumisita sa kanila ng mas madalas at ang kanilang mga usapang pangnegosyo ay naging mas eksklusibo at masalimuot. Pinag-uusapan nila ang mga kontratang multimilyon, mga proyektong konstruksyon na lilikha ng 6 na figure na kita, at mga investment sa real estate na magpapayaman sa kanila lalo pa. Ngunit ang talagang nakakuha ng aking atensyon ay ang paraan ng kanilang pagtalakay sa financial structure ng kumpanya. Ang pagtatayo ng Los Pininos Residential Complex ay lilikha ng netong kita na 125 milyon, Daniel declared habang sinusuri ang mga dokumento sa kanyang tablet. Ang lupa ay nagkakahalaga ng 40 milyon, ang konstruksyon ay gagastos sa atin ng 60 milyon at mayroon na tayong mga presale na 200 milyon. Ito ay purong matematika. Si Marco ay guguho ng ulo ng may awtoridad na parang siya ang nagsiguro ng paunang kapital para sa lahat ng mga proyektong iyon. Ang pinakapinagmamalaki ko ay ang pagbuo ng lahat ng ito mula sa wala. Siya ay magsinungaling ng walang kahihiyan habang nagbibigay ng toast na may 25,000 na whiskey. Pagsisimula mula sa wala at pag-abot sa puntong ito ay nangangailangan ng pananaw, talino at maraming pagsisikap. Ngunit ang kalupitan ay umabot sa antas na hindi ko kailanman naisip nang sila ay nagsimulang hayagang talakayin ang aking hinaharap na parang wala ako doon. Sa tingin ko si Elena ay nagiging masyadong pabigat, Sofia commented isang hapon habang nagre-retouch ng kanyang makeup sa salamin ng dining room. Hindi na niya kayang alagaan ang sarili niya ng maayos. At sa totoo lang, ang mga pagbisita tuwing linggo na ito ay nakakaapekto sa buhay pamilya natin. Tama ka, Marco replied nang hindi tumitingin mula sa kanyang telepono. Bukod pa diyan, ang bahay kung saan siya nakatira ay lalong nasisira. Ang kapitbahayan ay nagiging mapanganib at sa kanyang edad, anumang aksidente ay maaaring nakamamatay. Ang kanyang mga salita ay parang naglalarawan ng isang logistical problem na kailangan niyang lutasin, hindi ang kanyang sariling ina. Doon ko narinig ang usapan na magpapabago sa lahat magpakailanman. Habang nagpapanggap akong natutulog sa aking natitiklop na upuan, nagsimula sina Marco at Sofia na planuhin ang aking kapalaran na parang nag-oorganisa sila ng bakasyon. Linggo pagkatapos ng April Fool's Day, ang pagbabago ng buhay ko. Ito ang linggo pagkatapos ng April Fool's Day kung kailan ang aking mundo ay ganap na nawasak, ngunit hindi sa paraang inaasahan nila. Sa araw na iyon, dumating ako sa mansyon tulad ng dati, ngunit may kakaiba sa hangin, mas tensyonado, na parang hinihintay nila ang aking pagdating para isagawa ang isang plano na matagal na nilang binubuo.
Si Sofia ay bumati sa akin sa pintuan na may ngiti na nagpatayo sa aking balahibo, masyadong malawak, masyadong perpekto, tulad ng ngiti ng pating bago ito umatake. Lola Elena, masaya kaming dumating kayo ng maaga, sabi niya. Iginagabay ako sa sala na may exaggerated gentleness na agad naglagay sa akin sa high alert. Mayroon kaming ilang mahahalagang bagay na pag-uusapan sa inyo ngayon. Mga bagay na magpapabago sa inyong buhay para sa mas mabuti. Masaya kaming ibahagi ang aming mga ideya sa inyo. Ang kanyang mga salita ay parang rehearsed, na parang nag-practice siya ng speech na ito sa harap ng salamin sa loob ng maraming linggo. Si Marco ay nakaupo sa kanyang Italian leather armchair na nakasuot ng isa sa kanyang 150,000 na suit. Ngunit sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming buwan, direkta siyang tumingin sa aking mga mata nang pumasok ako sa silid. "Nanay, umupo po kayo rito," sabi niya. Itinuturo ang sofa sa harap niya, hindi ang natitiklop na upuan sa sulok kung saan sila kamakailan lamang nagtalaga sa akin. Gusto naming pag-usapan ng isang napakahalagang bagay. Isang bagay na aming pinaplano dahil mahal namin kayo at labis na nagmamalasakit sa inyong kapakanan. Nagsigawan ang aking kalooban na mayroong mali. Sa mga nakaraang buwan, ang tanging mga oras na tinatrato nila, ako nang may kabutihan, ay kapag may gusto sila mula sa akin, kadalasan ay para umalis ako ng mas maaga kaysa karaniwan o hindi dumating sa susunod na linggo dahil sa ilang pekeng dahilan. Ang biglaang init na ito ay mas nakakatakot kaysa sa lahat ng kanilang mga nakaraang kahihiyan na pinagsama. Lola Elena, nagsimula si Sofia, nakaupo sa braso ng upuan ni Marco sa isang pose na mukhang galing sa isang home decor magazine. Napagmasdan namin kayo ng mabuti nitong mga nakaraang linggo at napagtanto namin na ang pamumuhay mag-isa ay hindi na ligtas para sa inyo. Ang inyong kalusugan ay bumababa. Ang inyong bahay ay nasisira. Ang kapitbahayan kung saan kayo nakatira ay nagiging mas mapanganib. Bilang isang responsableng pamilya, hindi namin maaaring hayaang ang aming matriarch ay mamuhay sa mga kondisyong ito. Si Marco ay tumango ng may seryosong mukha na parang pinag-uusapan nila ang isang bagay na may kinalaman sa pambansang seguridad. "Nanay, 64 taong gulang na kayo. Sa edad na iyon, anumang pagkahulog, anumang problema sa kalusugan, anumang emergency ay maaaring nakamamatay kung kayo ay mag-isa. Ano ang mangyayari kung madulas kayo sa banyo at walang tutulong sa inyo? Paano kung magkaroon kayo ng atake sa puso sa gitna ng gabi at hindi kayo makatawag ng tulong?" Ang kanyang argumento ay tila lohikal sa ibabaw, ngunit mayroong isang bagay sa kanyang tono na nagparamdam sa akin na parang biktima na pinapalibutan ng mga gutom na maninila. Si Sofia ay tumayo mula sa braso ng upuan at nagsimulang maglakad-lakad sa silid na may mga theatrical movements na parang nagbibigay ng business presentation. Iyon ang dahilan kung bakit inihayag niya na may kalkuladong drama. Natagpuan namin ang perpektong solusyon para sa lahat ng aming problema. Nag-research kami sa loob ng ilang buwan, bumibisita sa mga pasilidad, nakikipag-usap sa mga espesyalista, at sa wakas ay natagpuan namin ang perpektong lugar para sa inyo. Naghugot siya ng isang sleek brochure na may makulay na mga larawan mula sa kanyang purse at umupo sa tabi ko sa sofa, lumapit ng husto na maaamoy ko ang kanyang mamahaling pabango na nahalo sa isang bagay na nagpapaalala sa akin ng takot. "Ito ay tinatawag na Sunset Gardens Retirement Community," sabi niya, binubuksan ang brochure na may pekeng sigasig. "Ito ay isang luxury retirement community na espesyal na dinisenyo para sa mga tao sa inyong edad na karapat-dapat mamuhay ng kanilang mga ginintuang taon ng may dignidad at kaginhawahan." Ang mga larawan ay nagpapakita ng mga pasilidad na mukhang isang 5-star hotel, mga pribadong silid na may tanawin ng hardin, mga eleganteng dining room na may mga puting mantel, mga recreation room na may malalaking screen TV, kahit isang maliit na kapilya at isang silid aklatan. Ang mga larawan ay nagpapakita ng mga nakangiting senior na naglalaro ng card, naglalakad sa mga perpektong pruned garden, lumalahok sa mga dance class at craft workshop. Tingnan ang mga pasilidad na ito,
Patuloy ni Sofia, binubuksan ang mga pahina ng brochure na parang nagbebenta ng vacation package. Mayroon silang 24 oras na serbisyo medikal, mga sanay na nurse, isang professional chef, mga pang-araw-araw na recreational activities, serbisyo sa paglilinis, paglalaba, kahit isang beauty salon. Isipin mo, Lola Elena, hindi mo na kailangang mag-alala tungkol sa paglilinis ng iyong bahay, pagluluto, pagpunta sa supermarket, anumang bagay. Lahat ay aalagaan para sa iyo. Sumandal si Marco, pinagtagpo ang mga kamay na parang magbubunyag ng pinakamahusay na sikreto sa mundo. At higit sa lahat, nanay, kami ang magbabayad ng lahat. Ang buwanang bayarin ay 125,000 kasama ang mga karagdagang gastos, ngunit hindi mo kailangang mag-alala ng kahit isang sentimos. Kami ang bahala sa lahat dahil kayo ang aming pamilya at mahal namin kayo. Naramdaman ko na parang huminto ang mundo sa paligid ko. Kailan? Kailan ako kailangang lumipat? Tanong ko. Sinusubukang panatilihing neutral ang aking tinig habang ang aking isipan ay nag-uunahan upang maunawaan ang tunay na mga motibo sa likod ng tila mapagbigay na panukala na ito. Nagpalitan sina Sofia at Marco ng isang tingin na tumagal lamang ng isang segundo, ngunit sinabi sa akin ang lahat ng kailangan kong malaman. Ito ay isang tingin ng sabwatan, ng kaginhawahan, na parang sila ay nakalampas sa pinakamahirap na balakid sa kanilang master plan. Well, sabi ni Sofia, sinusubukang tunog casual. Nag-tentative reservation na kami para sa susunod na buwan. Naisip namin na perpekto para sa inyo na lumipat kaagad pagkatapos ng araw ng mga nanay. Sa ganoong paraan, maaari ninyong ipagdiwang ang isang huling espesyal na okasyon kasama kami sa bahay ng pamilya. At pagkatapos ay simulan ang inyong bagong buhay sa isang mas angkop na kapaligiran para sa inyong mga pangangailangan. Ang araw ng mga nanay ay wala pang 3 linggo ang layo. Binibigyan nila ako ng ultimatum na nakabalat kayo bilang regalo, isang pagpapatalsik ng pamilya na nakabalot sa regalo at pinalamutian ng mga bow ng pekeng pag-aalala. Ngunit ang pinakanakakatakot sa akin ay ang pagkaunawa na marahil ay matagal na nila itong pinaplano, marahil ay mga taon na. Bukod pa diyan, dagdag ni Marco sa isang tono na sumusubok na maging reassuring, ngunit naramdaman kong nakakatakot sa akin. Nakipag-usap na kami sa isang real estate agent tungkol sa inyong bahay. Hindi maganda ang merkado para sa mga ari-arian sa inyong lugar, ngunit sa tingin namin ay makakakuha kami ng mga 1,500,000 kung mabilis naming maibenta. Ang perang iyon ay maaaring sumakop sa halos isang buong taon ng inyong pananatili sa Sunset Gardens. Kaya, talagang parang ang sariling bahay ninyo ang magbabayad para sa inyong kaginhawahan sa hinaharap. Pimhon 500,000 para sa isang bahay na, bagaman simple, binili ko 10 taon na ang nakalipas sa halagang 3,000,000 at ngayon ay nagkakahalaga ng hindi bababa sa 4,000,000 sa kasalukuyang merkado. Ngunit para sa kanila, ang 500,000 ay isang bargain na magbibigay daan sa kanila na maalis ako at sa parehong oras ay magmukhang mga mapagbigay na anak na nag-alay ng lahat para sa kapakanan ng kanilang ina. May appointment tayo para bisitahin ito sa Miyerkules. Patuloy ni Sofia na malinaw na nasasabik na hindi ako agad nagpakita ng pagtutol sa kanilang plano. Maaari ninyong makita ang mga pasilidad, makipag-usap sa ibang mga residente, makita ang inyong silid. Sigurado akong magugustuhan ninyo ito. Ang mga tao sa inyong edad ay kailangang napapalibutan ng mga tao sa kanilang sariling henerasyon na may katulad na interes at mga karanasang katugma. Ngunit doon dumating si Daniel nang hindi inaasahan para sa isang impromptu business meeting at ang aking mundo ay nagbago magpakailanman. Ang katotohanan ay nabunyag sa telepono. Habang sila ay nagretiro sa silid-aralan para pag-usapan ang mga bagay na pangkonstruksyon, nanatili ako sa sala, tila nagbabasa ng magazine, ngunit talagang pinoproseso ang lahat ng aking narinig. Sa paghihintay na iyon, si Sofia ay gumawa ng pinakamalaking pagkakamali sa kanyang buhay. Naiwan niya ang kanyang cellphone sa coffee table habang siya ipumunta sa banyo para mag-retouch ng kanyang makeup
at ang screen ay umilaw na may notification ng mensahe. Hindi ko intensyon na manghimasok, ngunit ang mensahe ay mula sa kanyang kapatid at ang mga unang linya ay malinaw na nakikita sa lock screen. Na-convince mo na ba ang matandang hipag na pumunta sa nursing home? Sabi ni Mama pagkaalis niya, pwede niyo nang i-remodel ang buong bahay nang hindi siya nakakasagabal? Sabi rin niya, excited na si Papa na gamitin ang buong garahe para sa kanyang mga proyekto. Lumamig ang aking dugo. Hindi lang si Marco at Sofia. Ito ay ang buong pamilya niya. Alam ng lahat ang plano. Alam ng lahat ang paghihintay sa aking pag-alis na parang ito'y isang matagal nang inaasahang paglaya. Tahimik akong bumangon mula sa sofa at lumapit sa telepono. Sa nanginginig na mga kamay, nag-swipe ako pataas para makita ang mas maraming mensahe sa pag-uusap. Ang nabasa ko pagkatapos ay nagwasak sa aking kaluluwa, ngunit sa parehong oras, nagpaalab ito ng apoy ng galit na hindi ko alam na umiiral pa sa loob ko. Ang mga mensahe na nabasa ko sa telepono ni Sofia ay parang mga espada na tumutusok sa puso. Ngunit sila rin ay parang mga electric shock na gumising sa isang bagay sa loob ko na matagal nang natutulog. Sa nanginginig na mga kamay, patuloy kong binasa ang pag-uusap na nagbunyag ng tunay na kalikasan ng kanilang master plan. Hindi mo alam kung gaano kadali siyang kumbinsihin, isinulat ni Sofia 2 araw bago. Ang matandang hipag ay sobrang desperado na maramdaman na mahal siya, kaya nilunok niya ang buong kwento ng luxury nursing home. Si Marco ay kumilos na parang malaking sakripisyo sa pananalapi ang ginagawa namin, ngunit ang katotohanan ay sa 125,000 na babayaran namin buwan-buwan. Makakatipid kami ng mas maraming pera sa pamamagitan ng hindi pagkakaroon sa kanya dito bawat linggo na kumakain ng aming mamahaling pagkain. Ang tugon ng kanyang kapatid ay mas malala pa. Haha, ang talino ninyo talaga. Bukod pa dyan, kapag nasa loob na siya, mas madali para sa inyo na unti-unting mawalan ng kontak sa kanya. Ang mga matatanda sa mga lugar na iyon ay nagiging depressed at antisocial. Sa isang taon, malamang hindi na niya gusto ang pagbisita ninyo. Ngunit ang mensahe na talagang pumutol sa aking hininga ay nagsabi, ang pinakamaganda sa lahat, nakipag-usap na si Papa sa abogado niyang kaibigan. Sabi niya, kung maipasok ninyo siya para sa mental incapacity dahil sa edad, pagkatapos ng 6 na buwan, maaari kayong mag-apply para sa legal guardianship sa kanya at kontrolin ang anumang ipon na mayroon siya. Kahit ilang libo lang iyon, bawat sentimo ay mahalaga. Naproseso ng aking utak ang impormasyong iyon na parang isang nuclear bomb. Hindi lang nila ako gustong paalisin. Plano nilang ideklara akong mentally incompetent para manakaw ang bawat huling sentimo ng aking supposedly maliit na ipon. Ang kabalintunaan ay napakalupit na halos nagpatawa sa akin ng malakas. Kung alam lang nila ang aking net worth na higit sa 750 milyon, marahil ay binalak nila ang aking pagpatay sa halip na ang aking pagkakakulong. Mabilis kong kinuha ang mga larawan ng lahat ng mensahe gamit ang sarili kong telepono bago bumalik si Sofia mula sa banyo. Ang aking mga kamay ay hindi na nanginginig. Ngayon ay gumalaw sila na may surgical precision ng isang taong nakahanap ng kanilang layunin. Sa susunod na 30 minuto, habang nagpapatuloy sila sa kanilang business meeting, mental kong binuo ang pinaka-elaborate revenge strategy sa aking buhay. Nang gabing iyon, sa privacy ng aking maliit na bahay, nagsimula akong magplano ng aking counterattack na may methodicalness ng isang general na naghahanda para sa digmaan. Ang unang ginawa ko ay kontakin ang aking personal na abogado, si Atipper. Miguel, isang 21 taong gulang na lalaki na humawak ng aking mga legal na affairs sa loob ng mahigit 2 dekada. Si Attorney Miguel ay isa sa iilang taong nakakaalam ng aking tunay na sitwasyon sa pananalapi at palaging nirerespeto ang aking desisyon na panatilihin ang isang low profile. Elena, sabi niya sa akin sa telepono kagabi, ang kanyang tinig ay puno ng pag-aalala nang sabihin ko sa kanya ang aking natuklasan. Ito ay mas malala pa kaysa sa ating unang inakala. Kung talagang susubukan nilang ideklara kang incompetent, maaari silang lumikha
ng komplikadong mga legal na problema, lalo na kung mayroon silang mga kasabwat sa sistema ng hudikatura. Kailangan nating kumilos ng mabilis at matalino. Sa mga sumunod na araw, nagtrabaho kami ni Atr. Miguel upang lumikha ng tinawag niyang pinakamatibay na network ng proteksyon na kanyang naidisenyo. Una, na-update namin ang lahat ng aking mga wills at legal na dokumento. Ginagawa itong ganap na malinaw na ako ay nasa mabuting kaisipan at na ang anumang pagtatangka sa hinaharap na ideklara akong incompetent ay magiging pandaraya. Pangalawa, inayos namin ang lahat ng ebidensya ng aking tunay na net worth sa isang pagkakasunod-sunod na imposible na itanggi. Ang mga titulo ng mansyon kung saan sila nakatira na may petsang 15 taon na ang nakalipas at nakarehistro sa ilalim ng aking pangalan sa pamamagitan ng kumpanyang Pacific Investments. Ang mga titulo para sa 3 Mercedes-Benz na binili gamit ang direktang bank transfer mula sa aking personal na mga account. Ang mga corporate documents na nagpapatunay na ako ang may-ari ng 80% ng Herrera Construction sa pamamagitan ng isang komplikadong chain ng anonymous societies at trusts. Elena, ipinaliwanag ni Atr. Miguel habang sinusuri namin ang mga dokumento sa kanyang opisina. Ang ginawa natin dito ay lumikha ng isang sitwasyon kung saan maaari mong pagmasdan ang tunay na karakter ng iyong pamilya nang hindi hinahayaan ng pera na makagambala sa kanilang mga desisyon. Nabubuhay sila sa iyong kagandahang loob sa loob ng maraming taon. Ngunit dahil hindi nila alam na galing ito sa iyo, ang kanilang mga kilos ay eksaktong sumasalamin kung sino sila kapag naniniwala silang wala silang mawawala o makukuha mula sa iyo. Ang ikatlong hakbang ng aking plano ay kinabibilangan ng pagkuha ng isang private investigator, si Arthur Reyes, isang 53 taong gulang na ex-cop na nagpakadalubhasa sa mga kaso ng family fraud. Si Arthur ay may perpektong hitsura para hindi mapansin, average na taas, normal na pangangatawan, at mukha na madaling makalimutan. Ngunit ang kanyang isipan ay parang isang machine sa pagpoproseso ng impormasyon. "Gung Elena," sabi niya sa amin sa aming unang pagpupulong sa isang discreet downtown cafe. "Marami na akong nakitang kaso ng family abuse sa aking karera. Ngunit ang kasong ito ay may mga elemento na ginagawa itong partikular na kawili-wili. Ang iyong anak at manugang ay nagtayo ng isang ganap na maling buhay na sinusuportahan ng iyong pera, ngunit naniwala sila sa kanilang sariling mga kasinungalingan tungkol sa kanilang tagumpay." Nagtapos si Arthur ng 2 linggo na maingat na pagdodokumento ng tunay na sitwasyon sa pananalapi ni Marco at Sofia. Ang mga resulta ay mas nakakagulat pa kaysa sa inaakala ko. Kung wala ang aking 500,000 monthly transfers, wala silang tunay na kita. Ang matagumpay na construction company ay halos isang front na lubos na nakadepende sa mga kontrata na lihim kong pinupunduhan sa pamamagitan ng aking mga koneksyon sa negosyo. Tingnan ang mga record na ito, ipinakita ni Arthur sa amin sa aming pangalawang pagpupulong, nagkalat ng isang folder na puno ng mga dokumento sa mesa. Ang iyong anak ay may mga personal na utang na higit sa 10 milyon sa mga credit card at bank loans. Ang iyong manugang ay may karagdagang 7.5 milyon para sa mga luxury purchases at cosmetic treatments. Ang mortgage sa mansyon ay 3 bayarin ang huli na at naiwasan nila ang foreclosure dahil ikaw ay nagbabayad ng mga bayarin sa pamamagitan ng trust. Ngunit ang pinakamalakas na impormasyon ay tungkol kay Daniel, ang supposed business partner. Ang lalaking ito, patuloy ni Arthur, ay walang kapital na ininvest sa kumpanya. Ang kanyang bahagi ay ganap na katang-isip. Siya ay karaniwang gumaganap bilang isang frontman para sa mga proyekto. Si Marco ay tumatanggap ng 10% komisyon para sa kanyang partisipasyon at pagkatapos ay kinukuha ni Marco ang kredito para sa lahat ng mga tagumpay sa negosyo. Ang ika-4 na hakbang ng aking plano ay ang pinakadelikado. Kailangan kong lumikha ng hindi mapagkakatiwala ang ebidensya ng kanilang tunay na mga intensyon nang hindi sila binabalaan tungkol sa aking mga natuklasan. Para dito, tinulungan ako ni Atr. Miguel na lihim na mag-install ng mga recording device sa mansyon sa isa sa aking mga pagbisita tuwing linggo.
Dahil mayroon akong libreng access sa buong bahay at itinuring nila akong ganap na hindi mapanganib, ito ay nakakagulat na madaling maglagay ng maliliit na mikropono sa silid-aralan, kusina at pangunahing sala. Sa loob ng susunod na 2 linggo, ang mga device na iyon ay nakakuha ng mga pag-uusap na nagkukumpirma sa aking pinakamasamang mga hinala. Si Marco at Sofia ay hindi lamang nagplano na ilagay ako sa institusyon, ngunit nagsimula na silang gumawa ng mga arrangement para ibenta ang aking ari-arian. Nagpalsipika sila ng aking lagda sa mga preliminary documents at nakikipagtulungan sa isang corrupt notary para pabilisin ang proseso ng pagbebenta. Kapag nasa bahay na siya, narinig ko si Marco na nagsasabi sa isang tawag sa telepono sa isang taong tunog lawyer, "Kailangan natin ang legal incapacitation process na maging kasing bilis hanggat maaari." Mayroon kaming mga peking medical reports na nagdodokumento ng kanyang mental decline at ilang mga saksi na handang magpatotoo na siya ay kumikilos ng hindi makatwiran. Ang tugon ng abogado ay pantay na nakakakilabot. "G. Marco, sa mga dokumentong iyong ibinigay, maaari kong masiguro na sa loob ng wala pang 4 na buwan, magkakaroon ka ng ganap na legal na kontrol sa lahat ng ari-arian ng iyong ina. Ang proseso ay magkakahalaga ng 1,000,000, ngunit isinasaalang-alang na makakabawi ka ng hindi bababa sa 50 milyon mula sa pagbebenta ng bahay. Ito ay isang napakakapaki-pakinabang na investment." Ngunit ang sandali na nagpatibay sa kanilang kapalaran ay dumating nang marinig ko si Sofia na nagsasalita sa telepono sa kanyang kapatid. Ang bobong matandang hipag ay sobrang excited na lumipat sa luxury home na nagpasalamat pa siya sa akin sa pag-aalaga sa kanya ng maayos. Hindi niya alam na ang Sunset Gardens ay halos isang kulungan para sa mga matatanda kung saan siya ipapainumin ng gamot hanggang sa maging zombie siya. Sa loob ng 6 na buwan, hindi niya matatandaan kahit ang kanyang sariling pangalan. Oras na para kumilos. Ang araw ng mga nanay ay 20 araw na lamang ang layo. At handa na ako para sa pinakakasyasiyang palabas sa aking buhay. Araw ng mga nanay ang pangwakas na pagtatanghal. Ang araw ng mga nanay ay sumikat na may malinaw na kalangitan na tila nanunukso sa bagyo na malapit ng bumagsak. Gumising ako ng kembo ng umaga, hindi dahil kailangan ko, kundi dahil ang adrenaline na dumadaloy sa aking mga ugat ay nagpapanatili sa akin na gising sa halos buong gabi. Ngayon ang araw na ang mapagkumbaba, masunuring Elena ay mamamatay magpakailanman at ang babae na dapat ay ako palagi ay ipapanganak. Nagbihis ako ng may espesyal na pag-iingat ngayong umaga. Pinili ko ang isang pulang-pulang damit na lihim kong binili noong nakaraang linggo. Wala namang ostentatious ngunit sapat na elegante para magpadala ng subliminal message. Inayos ko ang aking buhok ng simple ngunit impeccable. Naglagay ako ng light makeup para magmukhang malusog at alerto. At sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, isinuot ko ang pearl necklace na nakuha ko mula sa aking ina, ang tanging piraso ng luxury na pinayagan ko ang aking sarili na isuot sa publiko nang hindi nagdudulot ng suspetsa. Sa aking bag, dala ko ang gintong sobre na naglalaman ng kapalaran ng aking pamilya. Sa loob ay mga kopya ng lahat ng legal na dokumento na magpapatunay sa aking tunay na pagkakakilanlan sa pananalapi. Ngunit higit sa lahat, dala ko ang isang bagay na hindi nila kailanman inaasahan. Ang agarang kontrata ng pagkansela para sa lahat ng mga serbisyo, ari-arian at mga benepisyo na kanilang natatamasa ng hindi nalalaman. Dumating ako sa mansyon ng eksaktong tanghali gaya ng napagkasunduan namin. Si Sofia ay nag-organisa ng isang espesyal na araw ng mga nanay na tanghalian at nag-imbita hindi lamang sa kanyang mga magulang, Don Eduardo at Doña Francisca, kundi pati na rin kay Daniel at sa kanyang asawa 2 mag-asawang kaibigan mula sa country club at nakakagulat na isang matandang lalaki na hindi ko nakilala, ngunit na ipinakilala ni Marco bilang si Dr. Ramirez, isang espesyalista sa geriatriya. Ang presensya ng doktor ay nagkumpirma sa aking hinala na tama. Pinaplano nilang gamitin ang pagtitipon na ito para simulan ang proseso ng pagdedeklara sa akin na mentally incompetent.
Malamang inaasahan nilang may sasabihin o gagawin ako sa tanghalian na maaaring bigyang kahulugan ng doktor bilang senyales ng pagbaba ng kognitibo. Nanay? Sigaw ni Marco na may exaggerated joy na halos nakakatawa. Ang ganda ninyo ngayon. Ang ganda ng fit ng damit na iyan sa inyo. Hindi ba, Sofia? Ang kanyang performance ay karapat-dapat sa isang Amateur Theater Award, ngunit lahat ng bisita ay ngumiti at tumango na parang tunay na naniniwala sa farce ng isang mapagmahal na pamilya. Lumapit si Sofia para bigyan ako ng yakap na tumagal ng eksaktong 3 segundo, sapat na para makuha ng mga kamera ng mga bisita ang sandali, ngunit hindi sapat na para magpakita ng tunay na pagmamahal. Mahal ko, bulong niya sa aking tainga. Ngayon ay magiging napaka-espesyal na araw para sa iyo. Marami kaming mga sorpresa na inihanda. Ang kanyang tinig ay mayroon ang nakakalason na kalidad na alam kong alam ko, ngunit nakabalat kayo sa ilalim ng mga layer ng pekeng tamis. Ang dining room ay pinalamutian ng mga sariwang bulaklak at ang mesa ay nakaayos gamit ang pinaka-eleganting dinnerware ng bahay. Naglaan sila para sa akin ng isang lugar sa ulo ng mesa. Isang posisyon ng karangalan na agad naglagay sa akin sa high alert. Sa loob ng maraming buwan, inilagay nila ako sa mga natitiklop na upuan sa mga sulok. At ngayon bigla silang tinatrato ako na parang reyna ng pagdiriwang. Malinaw ang kagandahang loob na ito ay may nakatagong layunin. Ang unang 30 minuto ay lumipas sa tila isang normal na pagdiriwang ng pamilya. Ang mga bisita ay bumati sa akin sa pagkakaroon ng napakaganda at mapagbigay na pamilya, nagkomento kung gaano ako kaswerte na magkaroon ng matagumpay na anak at isang dedikadong manugang. Si Daniel ay nagsalita ng mahabang panahon tungkol sa mga kahangahangang tagumpay sa negosyo ni Marco habang ang kanyang asawa ay pinupuri ang maselang panlasa ni Sofia sa home decor. Ngunit nadarama ko ang electric tension sa hangin. Nagpapalitan sina Sofia at Marco ng makahulugang tingin na parang naghihintay sa tamang sandali para isagawa ang susunod na yugto ng kanilang plano. Maingat na pinapanood ako ni Dr. Ramirez, nagtatala sa isipan ng bawat salita at kilos ko. Parang nasa entablado ako na ginagampanan ng papel ng isang naive na lola habang ang mga tunay na kontrabida ay naghahanda para sa aking pampublikong pagbitay. Ang sandaling kanilang hinihintay ay dumating sa panahon ng dessert. Si Sofia ay tumayo mula sa kanyang upuan na may baso ng champagne sa kanyang kamay at isang ngiti na maaaring magpasiklab ng isang buong stadium. Mga minamahal na bisita, inihayag niya sa isang theatrical na tinig. Tulad ng alam ninyong lahat, ngayon ay ipinagdiriwang natin hindi lamang ang araw ng mga nanay, kundi pati na rin ang simula ng isang bagong kabanata sa buhay ng ating mahal na si Lola Elena. Lahat ng mata ay lumingon sa akin at nadarama ko ang kapal ng hangin sa silid kainan. Sumama si Marco sa kanyang asawa, naglalagay ng protective hand sa aking balikat sa isang kilos na tila maalalahanin ngunit naramdaman na parang hawak ng bilanggo. Bilang isang responsableng pamilya, patuloy ni Marco, ang kanyang tinig ay puno ng pekeng emosyon. Ginawa namin ang mahirap, ngunit kinakailangang desisyon na tulungan ang aming ina na lumipat sa isang lugar kung saan maaari niyang matanggap ang espesyal na pangangalaga na nararapat sa kanya sa yugtong ito ng kanyang buhay. Ang Sunset Gardens ay isang first-class retirement residence kung saan maaari niyang tamasahin ang kumpanya ng mga tao sa kanyang edad at 24 oras na serbisyong medikal. Nagsimula ang mga bulungan ng pag-apruba. Ang mga dedicated na anak, komento ng isa sa mga kaibigan ni Sofia. Nakakabilib na makita kung paano nila isinakripisyo ang kanilang personal na kaginhawahan upang matiyak ang kapakanan ng kanilang ina. Si Dr. Ramirez ay tumango ng may seryosong mukha na parang nakasaksi ng isang akto ng filial heroism. Ngunit pagkatapos ay ibinagsak ni Sofia ang bomba na matagal na nilang inihahanda. At para mas mapadali ang paglipat na ito para sa lahat, deklarasyon niya na may mga luha ng buwaya na kumikinang sa kanyang mga mata. Ginawa rin namin ang mahirap na desisyon na ibenta ang maliit na bahay kung saan matagal nang nanirahan si Nanay Elena.
Ang perang galing sa pagbebenta na iyon ay sasakop sa malaking bahagi ng mga gastos sa residence para siya ay makapamuhay ng komportable nang hindi nagiging pabigat sa pananalapi para sa sinuman. Doon mismo sa sandaling iyon, nagpasya akong narinig ko na ang lahat. Sa loob ng 24 na taon ng aking buhay, hinayaan ko ang ibang tao na gumawa ng mga desisyon para sa akin, magsalita para sa akin, tukuyin kung sino ako, at kung ano ang nararapat sa akin. Ngunit sa araw na yon, sa harap ng buong madla ng mga kasabwat at mga saksi, nagpasya akong oras na para makilala nila ang tunay na Elena. Dahan-dahan akong tumayo mula sa aking upuan. Nararamdaman ang lahat ng mata na nakatutok sa akin na may pag-asa. Si Sofia at Marco ay nakangiti sa kanilang arrogant confidence ng mga naniniwalang sila ay may ganap na kontrol sa sitwasyon. Ngunit nang kinuha ko ang gintong sobre mula sa aking bag at marahang inilagay ito sa ibabaw ng glass table, ang kanilang mga ngiti ay nagsimulang maglaho na parang singaw sa malamig na hangin. Bago natin ipagpatuloy ang napaka-emosyonal na pagdiriwang na ito, sabi ko sa tinig na napakalmado na dramatically contrasts sa kaguluhan na aking ililunsad. Naniniwala akong may ilang bagay kayong kailangang malaman tungkol sa akin. Ang katahimikan na sumunod ay napakakumpleto. Maaari mong marinig ang grandfather clock na tumutunog mula sa kabilang panig ng bahay. Si Sofia ay halatang namutla at si Marco ay ganap na hindi gumagalaw, na parang nararamdaman na may isang bagay na napakalaki ang mangyayari. Marco, aking mahal na anak, patuloy ko nakatingin diretso sa kanyang mga mata. Sa tingin ko, oras na para ipaliwanag mo ang ilang napaka-interesanting bagay sa lahat ng mga saksi na ito. Ang aking tinig ay nanatiling serene, ngunit nagkaroon ito ng awtoridad na hindi kailanman narinig ng sinuman sa silid na iyon mula sa akin. Ang mga mata ni Sofia ay lumaki na parang saucer, at si Daniel ay halos mabulunan ng kanyang alak. Ngunit ako'y nagsisimula pa lamang. Maaari mo ring ipaliwanag sa iyong mga mahal na biyenan, Don Eduardo at Doña Francisca, kung bakit ang magandang 100 milyong mansyon kung saan sila nakatira ng napakakomportable ay maglalaho sa kanilang buhay bago matapos ang dessert na ito. Ang mga salita ay lumabas sa aking bibig na parang mga precision bullet. Bawat isa ay dinisenyo para tamaan eksakto kung saan ito pinakamahigpit na sasaktan. At sa wakas, dagdag ko, tinatamasa ang bawat segundo ng kanilang lumalalang takot. Maaari mo bang ipaliwanag sa iyong katuwang na si Daniel kung bakit ang construction company na sa tingin mo ay itinayo mo gamit ang iyong sariling talento at pagsisikap ay mamamatay bago tayo umalis sa restaurant na ito? Doon ako ganap na tumayo mula sa aking upuan, at ang tunay na takot ay nagsimulang kumalat sa kanilang mga mukha na parang nakakahawang salot. Ang katahimikan na sumunod sa aking mga salita ay napakakapal na parang solid. Ang bibig ni Marco ay nakabukas na parang tumigil na siya sa pagproseso ng impormasyon, habang si Sofia ay naging maputla na. Ang kanyang pundasyon ay hindi maitago ang kulay abo na kulay na nakuha ng kanyang mukha. Ang mga bisita ay tumingin pabalik-balik sa pagitan namin, hindi ganap na nauunawaan kung ano ang nangyayari. Ngunit likas na naramdaman nila na sila ay nakasaksi ng isang bagay na historikal. "Nanay," Marco finally stammered. Ang kanyang tinig ay nabasag na parang isang teenager. "Ano? Ano ang pinag-uusapan ninyo? Wala kayong pera. Tinutulungan namin kayo sa buong taon." Ang kanyang mga salita ay lumabas sa putol-putol na piraso na parang ang kanyang utak ay tumangging iproseso ang posibilidad na ang buong mundo niya ay malapit ng gumuho. Ngumiti ako na may kapayapaan na nagulat maging ako at dahan-dahang binuksan ang gintong sobre na parang nagbubukas ako ng birthday present. "Oh, aking mahal na anak, hayaan ninyong ipakita ko sa inyo kung ano mismo ang aking pinag-uusapan." Kinuha ko ang unang dokumento at inilagay ito sa mesa para makita ng lahat. Ito ang orihinal na titulo ng napakagandang mansyon na ito, nilagdaan at nakarehistro sa aking pangalan 15 taon na ang nakalipas sa pamamagitan ng aking kumpanya, Pacific Investments.
Si Daniel ay tumayo nang bigla na natabig niya ang kanyang upuan. Iyan ay imposible, bulong niya, lumapit para tingnan ang dokumento. Ang kanyang mga mata ay nag-scan sa mga linya ng papel na parang nagbabasa siya ng wikang banyaga. Marco, sinabi mo sa akin na binili mo ang bahay na ito gamit ang pera mula sa mga unang kontrata sa konstruksyon. Dahil iyon ang pinaniniwalaan ko, bulong ni Marco, ang kanyang tinig ay halos hindi marinig. Hinawakan niya ang dokumento gamit ang nanginginig na mga kamay at sinusuri ito na parang inaasahan niyang magbabago ang mga letra ng kusa sa harap ng kanyang mga mata. Nanay, ito ay dapat isang pagkakamali, isang uri ng legal na pagkalito. Ngunit kinukuha ko na ang pangalawang set ng mga dokumento. Narito ang mga titulo para sa 3 Mercedes-Benz na kinagigiliwan ninyong imaneho. Anunsyo ko, inilalagay ang mga papel isa-isa sa mesa na parang mga baraha sa isang poker game. Si Sofia ay nagsimulang manginig ng malinaw. Hindi ito maaaring mangyari, paulit-ulit niyang sabi na parang isang mantra, halatang sinusuri ang mga dokumento. Nakatira ka sa nakakatakot na maliit na bahay na iyon. Nagsusuot ka ng lumang damit. Ang iyong sasakyan ay gumagawa ng kakaibang ingay. Ang kanyang tinig ay nagiging mas matinis sa bawat salita, halos hysterical. Oo, sabi ko na may ngiti na marahil ay mukhang demonyo. Ang aking maliit na performance. Alam ninyo ba na sa lahat ng mga taong ito, nabuhay ako eksakto sa buhay na gusto kong makita ninyo? Ang aking tunay na tahanan ay nasa Financial District, isang 3,000 square meter na penthouse na may panoramic view ng lungsod. Ang aking maingay na sasakyan ay isang collector's edition na Volkswagen na pinapanatili ko mismo dahil gusto ko ang karakter nito, ngunit mayroon din akong BMW at Lexus sa aking pribadong garahe. Ang mga bisita ay nagsimulang magbulungan sa kanilang sarili. Ang ilan ay humugot ng kanilang mga telepono para i-record ang malinaw na naging pinaka-espektakular na family drama na kanilang nasaksihan. Si Dr. Ramirez, na sinasabing naroon para tasahin ang aking mental competence, ay tumingin sa akin na may halo ng pagkamangha at propesyonal na paghanga. Ngunit ang huling suntok ay dumating nang kinuha ko ang mga corporate documents para sa Herrera Construction. At ngayon, ang corona, inihayag ko, ipinapakalat ang mga papel. Daniel, aking mahal na partner ng aking anak, sana ay nasiyahan ka sa mga taong ito ng pagpapanggap na isang matagumpay na negosyante. Dahil naging resulta, 80% ng kumpanya na sa tingin mo ay tinulungan mong buuin ay akin mula pa noong unang araw. Si Daniel ay lumubog sa kanyang upuan na parang pisikal siyang nabugbog. Imposible, bulong niya. Ngunit ang kanyang tinig ay nawalan ng lahat ng paniniwala. Ang mga kontrata, ang mga kliyente, ang paunang kapital. Lahat ay nagmula sa aming mga koneksyon at sa aming trabaho. Nagmula ito sa aking mga koneksyon at aking pera, ang aking pagwawasto ng matatag. Bawat malaking kontrata na iyong nakuha sa huling 8 taon ay inayos sa pamamagitan ng aking mga koneksyon sa industriya. Ang lupa para sa Los Peninos Residential Complex na nagbigay sa iyo ng 2.5 milyon na kita ay binili ko sa pamamagitan ng isang trust. Ang kapital para sa lahat ng mga proyekto ng konstruksyon ay nagmula sa aking mga bank account na ipinasa sa iba't ibang institusyon para magmukhang external financing. Si Marco ay tumayo at naglalakad sa paligid ng mesa na parang isang nakakulong na hayop. Ngunit bakit? Bakit mo ito ginawa? Bakit mo kami pinagsinungalingan ng lahat ng mga tao na ito? Ang tanong ay nagbigay sa akin ng perpektong pagkakataon para sa pinaka-nakakasyang sandali ng buong pagbubunyag na ito. Bakit ko kayo pinagsinungalingan? Inulit ko. At sa unang pagkakataon sa pag-uusap, pinayagan kong pumasok ang tunay na damdamin sa aking tinig. Hindi ko kayo pinagsinungalingan, mahal na anak. Hindi ninyo ako tinanong tungkol sa aking tunay na sitwasyon. Nag-assume kayo na ako'y mahirap. Nagpasya kayong tratuhin ako bilang isang pabigat.
at itinayo ninyo ang inyong buong relasyon sa akin batay sa pag-aakalang iyon. Si Sofia ay nagsimulang umiyak, ngunit hindi ito luha ng pagsisisi, kundi ng purong takot sa kung ano ang ibig sabihin nito para sa kanyang hinaharap. Lola Elena, pakiusap, nagmakaawa siya, ang kanyang tinig ay nabasag. Maaari naming ayusin ito. Maaari naming baguhin. Maaari naming tratuhin ka ng mas mabuti. Hindi mo kailangang parusahan kami ng ganito. Parusahan kayo? Tanong ko, tunay na nagulat sa kanyang pagpili ng mga salita. Hindi ko kayo pinarurusahan, Sofia. Mahal ko. Sinasabi ko lang na binabawi ko ang aking suporta sa pananalapi mula sa mga taong napatunayang hindi nila ito nararapat. Kinuha ko ang aking cellphone at tinawagan ang isang numero na naka-speed dial ako. Marco Diaris, oo, ipagpatuloy ang lahat ng mga pagkansela kaagad. Anong mga pagkansela? Tanong ni Marco. Ngunit ang kanyang tinig ay nagkaroon ng desperadong tono ng isang taong alam na ang sagot, ngunit tumatangging tanggapin ito. Well, sabi ko, una, ang agarang pagkansela ng lahat ng buwanang transfer na inyong natanggap. Pangalawa, ang eviction notice para sa mansyon na ito na may turn to araw para umalis. Pangatlo, ang pagbawi ng lahat ng permit para gamitin ang mga sasakyang nakarehistro sa aking pangalan. Si Daniel ay naging ganap na maputi. Ngunit ang mga kasalukuyang kontrata sa konstruksyon, mayroon tayong mga commitment sa mga kliyente. Ang mga kasalukuyang kontrata ay ililipat sa bagong pamamahala ng kumpanya, sagot ko ng mahinahon. Nagpasya akong ilagay ang mga tunay na propesyonal sa pamamahala, hindi ang mga taong naniniwala sa sarili nilang mga kasinungalingan tungkol sa kanilang talento sa negosyo. Tumingin ako sa kanya ng direkta. Ang iyong paglahok sa Herrera Construction ay nagtatapos ngayon, Daniel. Sana ay nakapag-ipon ka ng ilan sa 10% na komisyon na ibinabayad ko sa iyo sa lahat ng mga taong ito. Ngunit ang pinakamalakas na revelasyon ay darating pa. Kinuha ko muli ang aking telepono at pinatugtog ang isa sa mga recording na aking nakunan sa mga nakaraang linggo. Ang tinig ni Sofia ay napuno ang silid kainan. Ang bobong matandang hipag ay sobrang excited na lumipat sa luxury home na nagpasalamat pa siya sa akin sa pag-aalaga sa kanya ng maayos. Hindi niya alam na ang Sunset Gardens ay halos isang kulungan para sa mga matatanda kung saan siya ipapainumin ng gamot hanggang sa maging zombie siya. Ang katahimikan na sumunod ay absolute. Ang mga bisita ay tumingin sa amin sa horror. Sa wakas ay nauunawaan ang tunay na kalikasan ng kanilang nasasaksihan. Si Doña Francisca at Don Eduardo ay mukhang ganap na nadurog na parang napagtanto lamang nila na ang kanilang anak na babae ay isang sociopath. Mayroon din akong mga recording ng lahat ng inyong mga pag-uusap tungkol sa pagpapahayag sa akin na mentally incompetent. Patuloy ko, nanonood habang ang takot ay kumakalat sa kanilang mga mukha na parang isang oil slick. Ang mga konsultasyon sa mga corrupt na abogado, ang mga plano na magpalsipika ng mga medikal na ulat, kahit ang mga arrangement para ibenta ang aking bahay nang walang kaalaman ko gamit ang mga pekeng dokumento. Si Marco ay bumagsak ng mabigat sa kanyang upuan, ang kanyang ulo ay nasa kanyang mga kamay. Nang sa wakas ay magsalita siya, ang kanyang tinig ay halos isang bulong na lamang. Nanay, ako'y humihingi ng paumanhin. Hindi namin alam. Kung alam namin ang katotohanan, iba sana ang naging kilos namin. Sa tingin mo ba talaga ang problema rito ay hindi ninyo alam na may pera ako? Ang problema ay hindi ang pagpaplano ninyong pasamain ako sa isang nursing home, nakawin ang aking maliit na ipon at tanggalin ako na parang basura. Ang aking tinig ay naging malamig na parang bakal. Hindi, Marco. Ang problema ay eksakto kung sino kayo bilang mga tao. At doon nila sa wakas napagtanto na hindi lamang sila nawala ng lahat ng kanilang pera at ari-arian, ngunit nagawa nila ito sa harap ng mga saksi na ngayon ay alam na ang kanilang tunay na mga intensyon. Ang kanilang social reputation, ang kanilang status, ang kanilang hinaharap. Lahat ay gumuho sa loob ng 30 minuto. Ang imperyo ng kasinungalingan na kanilang itinayo ay naging abo, at ako ang babae na nagpasiklab ng fuse. Chapters buwan pagkatapos, bagong buhay at aral.
3 buwan pagkatapos ng araw ng mga nanay lunch na nagpabago sa lahat, ang aking buhay ay nagbago sa mga paraang hindi ko pa lubos na inaasahan. Sa umaga ng Lunes na iyon, habang iniinom ko ang aking kape sa terrace ng aking tunay na tahanan, isang luxury penthouse sa puso ng financial district, napagnilayan ko kung paano ang katotohanan ay nagpalaya hindi lamang sa aking espiritu, kundi pati na rin sa aking hinaharap. Ang tanawin mula sa aking ika-25 palapag na bintana ay sumasaklaw sa buong lungsod. Nakikita ko ang mga bundok sa malayo, ang ilog na dumadaloy sa pagitan ng mga gusali at ang mga perpektong pruned garden ng mga pampublikong parke. Ito ang aking tunay na tahanan sa nakalipas na 8 na taon, isang santuwaryo ng kapayapaan at luho na aking pinanatiling lihim habang ginagampanan ng papel ng isang mahirap na lola na nangangailangan. Ang aking apartment ay nagpapakita kung sino talaga ako. Isang babae na may pinong ngunit hindi mapagmataas na panlasa, matalino at matagumpay, ngunit may paa sa lupa. Ang mga dingding ay pinalamutian ng mga orihinal na likha ng mga umuusbong na lokal na pintor, hindi dahil mahal sila, kundi dahil gusto kong suportahan ang mga bagong talento. Ang aking aklatan ay kumukuha ng buong dingding na puno ng mga biography ng mga babaeng negosyante, mga klasikong nobela at mga libro sa investment sa pananalapi na aking pinag-aralan ng relihiyoso sa loob ng mga dekada. Ang kusina ang aking personal na pagmamalaki na may state-of-the-art na appliances kung saan ako talaga nagluluto, hindi tulad ng pagpapanggap na aking pinanatili sa aking pekeng maliit na bahay. Mayroon akong koleksyon ng mga imported na pampalasa mula sa buong mundo, mga profesional na kagamitan at isang pantry na laging puno. Ang pagluluto ay hindi isang pangangailangan para sa akin, ngunit isang passion na natuklasan ko muli sa aking bagong kalayaan. Ngunit ang pinakamakabuluhang pagbabago ay hindi sa aking pisikal na kapaligiran, kundi sa kung paano ko nakaugnayan ang mundo. Sa loob ng maraming taon, ako'y lumakad ng nakakuba, nakasuot ng mga simpleng damit, umiiwas sa atensyon. Ngayon ako inaglalakad ng tuwid na may kumpiyansa ng isang babae na ganap na nakontrol ang kanyang kapalaran. Ang aking mga bagong gawain ay kinabibilangan ng mga yoga class sa isang eksklusibong studio, mga hapunan sa pinakamahusay na mga restauran ng lungsod at higit sa lahat, mga lingguhang pagpupulong sa aking bagong social circle. Si Atiers Miguel, ang aking abogado, ay naging higit pa sa isang legal advisor. Ngayon siya ay isa sa aking pinakamalapit na kaibigan. Nagpupulong kami tuwing Huwebes ng hapon sa kanyang opisina, hindi lamang para suriin ang mga legal na usapin, kundi para magplano ng mga bagong investment at philanthropic projects. Elena, sinabi niya sa akin noong nakaraang linggo, habang sinusuri namin ang mga financial statement ng aking mga kumpanya, ang ginawa mo ay hindi lamang pagbawi ng iyong kapangyarihan. Ito ay paglikha ng isang modelo kung paano maaaring kontrolin ng isang babae ang kanyang naratibo sa anumang edad. Ang bagong pamamahala ng Herrera Construction ay naging mas matagumpay kaysa sa kailanman sa ilalim ni Marco at Daniel. Nag-hire ako ng isang Eleanor Martinez, isang 45 taong gulang na civil engineer na may MBA at 20 taong karanasan sa malalaking proyekto. Sa loob lamang ng 3 buwan, ganap niyang binago ang operasyon, nagpatupad ng mga bagong sistema ng kalidad at nakakuha ng mga kontrata na nagdoble sa aming projected revenues. Gino Ngeras de Maris, ang mga kliyente ay namamangha sa pagkakaiba na iulat ni Eleanor noong aming buwanang pagpupulong. Dati, palaging delayed ang mga proyekto, may mga problema sa komunikasyon at hindi consistent ang kalidad ng trabaho. Ngayon, nagde-deliver kami on time, within budget, at may mga pamantayang higit pa sa inaasahan. Ang kanyang profesionalismo at dedikasyon ay nagpatibay na nagawa ko ang tamang desisyon sa pag-alis ng mga dating managers. Ang aking buhay sosyal ay umunlad din sa mga hindi inaasahang paraan. Sa pamamagitan ng aking mga yoga classes, nakilala ko ang isang grupo ng mga profesional na babae sa aking edad na naging tunay na mga kaibigan. May mga retiradong doktor,
dating mga executive ng multinational corporations, matagumpay na mga artist at entrepreneurs na, tulad ko, ay nagtayo ng malaking kayamanan ngunit mas pinili na magpanatili ng isang low profile. Ang pinakagusto ko sa iyong kwento, Samantha, isang 62 taong gulang na dating marketing director, ang nagsabi sa akin sa isa sa aming buwanang hapunan, ay hindi mo hinanap ang paghihiganti para sa paghihiganti. Naghanap ka ng katarungan at napakalaki ng pagkakaiba. Ang mga babaeng ito ay nauunawaan ang mga natatanging hamon ng pagiging matagumpay sa isang lipunan na madalas na minamaliit ang kapangyarihan ng mga matatandang babae. Ngunit marahil ang pinakamahalagang pagbabago ay sa aking relasyon sa aking sarili. Sa loob ng maraming taon, pinayagan ko ang iba na tukuyin ang aking halaga, na tratuhin ako na parang ako'y invisible o irrelevant. Ngayon, sa unang pagkakataon sa loob ng mga dekada, naramdaman ko ang ganap na pagkakatugma sa kung sino talaga ako. Gumigising ako tuwing umaga na nasasabik sa mga posibilidad ng araw, hindi sumusuko sa pagtiis ng mga kahihiyan. Ang aking morning routine ay nag-evolve para ipakita ang bagong kumpiyansa na ito. Pagkatapos ng aking kape at financial news reading session, gugugulin ko ang isang oras sa aking pribadong gym, hindi dahil kailangan kong manatiling maayos para mapabilib ang sinuman, kundi dahil nagpaparamdam ito sa akin na malakas at mahalaga. Pagkatapos ay pipiliin ko ang aking mga damit para sa araw ng maingat, hindi para magtago, kundi para ipahayag kung sino talaga ako, isang matagumpay, matalinong babae na ganap na kontrolado ang kanyang buhay. Ang mga weekend ay inilaan para sa paggalugad ng mga passion na aking ipinagpaliban sa loob ng maraming taon. Nag-enroll ako sa mga oil painting class sa isang adult workshop kung saan natuklasan kong may natural akong talento para sa mga landscape. Sumali ako sa isang book club na nakatuon sa mga biography ng mga historical female entrepreneurs. Nag-enroll pa nga ako sa mga tango lessons, hindi dahil may partner ako, kundi dahil palagi akong gustong matuto at sa wakas ay nagkaroon ako ng kumpiyansa na gawin ito. Ngunit ang nagbigay sa akin ng pinakamalaking kasiyahan ay ang aking bagong philanthropic project. Sa tulong ni Atay Sir Miguel, itinatag ko ang Invisible Women Foundation na nakatuon sa pagtulong sa mga matatandang babae na naging biktima ng financial family abuse. Nagtrabaho kami kasama ang mga specialized lawyers, psychologists, at social workers para matukoy ang mga kaso na katulad ng sa akin at magbigay ng libreng legal at emosyonal na mga mapagkukunan. Ang bilang ng mga kasong natutuklasan natin ay nakakagulat, paliwanag sa akin ng Executive Director ng Foundation, isang social worker na nagngangalang Francis Guerrero. May libu-libong kababaihan na minamanipula sa pananalapi ng kanilang sariling mga pamilya, ngunit wala silang mga mapagkukunan o impormasyong kailangan para ipagtanggol ang kanilang sarili. Ang aming programa ay nakatulong na sa mahigit 50 babae sa mga sitwasyon na katulad ng sa akin. Isa sa aming mga unang benepisyaryo ay si Jing Eloisea, 70 taong gulang, na ang anak na babae ay nagnanakaw ng kanyang pensyon sa loob ng 10 taon habang kinukumbinsi siya na siya ay masyadong matanda para pamahalaan ang kanyang sariling pananalapi. Sa aming legal na tulong, hindi lamang niya nabawi ang kanyang pera, kundi naghain din siya ng kasong kriminal laban sa kanyang anak para sa elder fraud. Ganun, Elena, binigyan mo ako pabalik hindi lamang ng aking pera, kundi pati na rin ng aking dignidad. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, nararamdaman kong ako ay isang tao na karapat-dapat sa respeto, sinabi ni Jeans Elena sa akin, sa aming huling pagpupulong na may luha ng pasasalamat sa kanyang mga mata. Ang mga sandaling ito ay nagpapaalala sa akin kung bakit sulit na ilantad ang aking sariling sitwasyon sa pamilya. Ang aking bagong buhay ay kinabibilangan din ng mga simpleng kasiyahan na nakalimutan kong umiiral. Maaari akong pumunta sa supermarket at bumili ng eksaktong gusto ko, hindi ang pinakamurang bagay na magagamit. Maaari akong magbigay ng buong puso sa mga charitable causes nang hindi na kailangang magpanggap na ang bawat dolyar ay isang sakripisyo. Maaari akong maglakbay kung kailan ko gusto, kumain sa mga eleganteng restaurant,
bumili ng mga libro nang hindi sinusuri ang presyo. At higit sa lahat, magagawa ko ang lahat ng ito nang hindi na kailangang ipagtanggol ang aking mga desisyon sa sinuman. Ang pampublikong pagkilala ay dumating nang hindi inaasahan nang malaman ng isang investigative journalist mula sa national newspaper ang tungkol sa aking kwento sa pamamagitan ng legal proceedings na may kaugnayan sa kaso ni Marco at Sofia. Ang artikulong isinulat niya tungkol sa invisible multimillionaire na naglantad ng family abuse ay naging viral sa social media at ginawa akong isang uri ng simbolo para sa mga matatandang babae na minamaliit o inabuso. Ang iyong kwento ay kumakatawan sa isang bagay na mas malaki, sinabi ng journalist sa akin sa panahon ng interview. Ito ay kumakatawan sa kapangyarihan na mayroon ang mga kababaihan na isulat muli ang kanilang sariling mga naratibo anuman ang kanilang edad. Ang artikulo ay lumikha ng daan-daang sulat mula sa mga kababaihan na nagbabahagi ng katulad ng mga karanasan. Marami sa mga ito ay naging mga kaso para sa aming foundation. Ngunit higit sa lahat, ang aking bagong buhay ay nagturo sa akin na ang tunay na yaman ay hindi nasa pera, kundi sa pamumuhay ng totoo at pagiging tinatrato ng may paggalang na ating nararapat. 6 na buwan, pagkatapos ng life-changing Mother's Day lunch na iyon, nakatanggap ako ng tawag na hindi ko inaasahan. Ito ay si Marco, ang aking anak, na nagpalipas ng mga huling buwan na nakatira sa isang 2-bedroom apartment sa isang middle-class neighborhood, nagtatrabaho bilang insurance salesman para sa isang maliit na kumpanya. Ang kanyang tinig sa telepono ay naging kakaiba, mas mapagkumbaba. Natanggal sa pagmamataas na nagkaroon ng katangian sa aming mga pag-uusap sa loob ng maraming taon. "Nanay," sabi niya pagkatapos ng isang mahaba, awkward na katahimikan. "Alam kong wala akong karapatan na humiling ng anumang bagay sa iyo, ngunit gusto kong makita ka para lang makapag-usap, para tunay na makapag-sorry." Ang kanyang tinig ay bahagyang nabasag sa dulo, at sa unang pagkakataon sa loob ng mga dekada, narinig ko ang bata na siya bago siya naging lalaki na nagtaksil sa akin. Sumang-ayon akong makipagkita sa kanya hindi dahil lubos ko nang napatawad ang kanyang ginawa, kundi dahil natutunan ko na ang pagpapatawad ay pangunahing isang regalo na ibinibigay natin sa ating sarili, hindi sa mga nagkasakit sa atin. Nagkita kami sa isang tahimik na cafe sa downtown, neutral sa publiko, kung saan pareho naming mararamdaman ang kaligtasan para ipahayag ang kailangan naming sabihin. Nang dumating ako, halos hindi ko siya nakilala. Ang impeccably dressed na lalaki na palaging nagpapakita ng kanyang designer suits ay napalitan ng isang taong mukhang pagod, nakasuot ng simple ngunit malinis na damit na may dark circle sa ilalim ng kanyang mga mata na nagsasalita ng mga gabing hindi mapakali. Tumayo siya nang makita niya akong pumasok, isang kilos ng paggalang na hindi niya ipinakita sa akin sa loob ng maraming taon. "Nanay," ang unang sinabi niya, at pagkatapos ay huminto siya na parang lahat ng salita na kanyang pinaghandaan ay naglaho mula sa kanyang isipan. "Hindi ko alam kung saan magsisimula. Ang ginawa namin sa iyo, ang ginawa ko sa iyo ay walang katuwiran. Walang mga dahilan na maaaring ipaliwanag kung paano namin naplano ang isang bagay na napakalupit." Umupo ako sa tapat niya at pinagmasdan ang kanyang mukha, naghahanap ng mga senyales ng tunay na sinseridad kumpara sa kalkuladong manipulasyon. Ang nakita ko ay isang sirang tao, ngunit hindi kinakailangang nagsisisi sa mga tamang dahilan. "Marco," sabi ko ng malumanay, "sabihin mo sa akin ang isang bagay. Kung ako ba talaga ang mahirap na babae na inakala mong ako ay, magiging mali pa rin ba ang tingin mo sa iyong pinlano?" Ang tanong ay nagulat sa kanya. Nakikita ko ang kanyang utak na nagtatrabaho para mahanap ang tamang sagot, ngunit sa huli ay nagpasya siyang maging tapat. Malamang na binigyan natin ng katwiran ang ating mga kilos sa pamamagitan ng pagsasabi sa ating sarili na ito ay para sa iyong sariling kabutihan. Inamin niya, nakatingin sa ibaba. "Sasabihin natin na masyado ka ng matanda para alagaan ang iyong sarili, na ang bahay ay mas mabuti para sa iyo,
na ang pagbebenta ng iyong bahay ay ang pinakamatalinong desisyon sa pananalapi. Eksakto, sabi ko. At sa unang pagkakataon, mula nang magsimula ang pag-uusap na ito, bahagya akong ngumiti. Ang problema ay hindi kailanman na hindi mo alam na may pera ako. Ang problema, Marco, ay nagpasya ka na ang aking opinyon, ang aking mga kagustuhan, ang aking autonomiya bilang isang tao ay hindi mahalaga. Tinrato mo ako na parang isang bagay na maaari mong ilipat mula sa isang lugar patungo sa iba para sa iyong kaginhawahan. Tumango si Marco, nagsisimulang mabuo ang mga luha sa kanyang mga mata. Tama ka, ganap na tama. At hindi ko alam kung paano mabuhay kasama ang katotohanang iyon ngayon na nauunawaan ko na ito. Sinabi niya sa akin kung paano ang mga huling buwan ay ang pinakamahirap sa kanyang buhay, hindi lamang sa pananalapi, kundi pati na rin sa emosyonal. Si Sofia ay umalis sa kanya 1 linggo lamang pagkatapos ng pagbagsak. Dala ang kung ano ang kaunti na lang ang natitira sa kanila at bumalik sa kanyang mga magulang sa ibang lungsod. Sinisisi niya ako para sa lahat, paliwanag niya. Sabi niya, kung mas maayos kong hinawakan ang sitwasyon sa iyo, walang mangyayari sa lahat ng ito. Ngunit alam kong siya ay kasing lupit, kasing mapanlinlang, pareho kaming ganoon. Ang kanyang mga salita ay nagkumpirma ng isang bagay na alam ko na. Kahit sa kasawian, ang ilang tao ay hindi tunay na natututo mula sa kanilang mga pagkakamali. Hinahanap lang nila ang ibang tao na pagbuntunan ng sisi para sa mga kahihinatnan. Kinuwento ko sa kanya ang tungkol sa aking bagong buhay, ang aking mga proyekto, ang pundasyon na aking nilikha para tulungan ang ibang mga kababaihan sa katulad na mga sitwasyon. Nakita ko ang kanyang mga mata na lumaki habang napagtanto niya ang laki ng kanyang tunay na nawala, hindi lamang pera at ari-arian, kundi ang pagkakataon na makilala ang kanyang tunay na ina, na magkaroon ng isang tunay na relasyon sa akin. Mayroon bang posibilidad na maaari nating muling buuin ang ating relasyon? Sa wakas ay tanong niya. Ang kanyang tinig ay maliit at puno ng pag-asa. Hindi ako humihingi ng pera. Hindi ako humihingi na ibalik mo sa akin ang anumang bagay. Lamang, may posibilidad ba na isang araw ay mapatawad mo ako? Ang sagot na ibinigay ko sa kanya ay ang isa na aking binuo sa loob ng maraming buwan ng pagmumuni-muni at personal na therapy. Marco, napatawad na kita dahil ang pagpapatawad ay nagpalaya sa akin mula sa bigat ng sama ng loob. Ngunit ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang automatikong pagkakasundo. Ang tiwala ay binubuo ng mga pare-parehong kilos sa paglipas ng panahon, hindi ng mga paghingi ng paumanhin sa kafe. Ipinaliwanag ko na kung gusto niyang tunay na muling buuin ang aming relasyon, kailangan niyang patunayan na siya ay ganap na nagbago bilang isang tao, hindi lamang na natutunan niyang magsisi sa mga kahihinatnan ng kanyang mga kilos. Ibig sabihin niyan ay magtrabaho sa iyong sarili sa therapy. Unawain kung bakit nagawa mong planuhin ang isang bagay na napakalupit laban sa iyong sariling ina. Ibig sabihin niyan ay maging uri ng lalaki na gagawa ng tama kahit walang nanonood. Nagpaalam kami ng hapon na iyon sa isang tentatibong yakap, ang unang tunay na yakap na aming ibinahagi sa loob ng maraming taon. Nangako ako ng wala, ngunit hindi ko rin ganap na sinarado ang pinto. Ang oras at mga kilos ang magsasabi kung may pag-asa para sa amin bilang isang pamilya. Sa pagmumuni-muni sa buong karanasang ito ngayon, napagtanto ko na ang pinakamahalagang bagay na aking nakuha ay hindi ang kasiyahan ng paghihiganti, kundi ang pagtuklas kung sino talaga ako nang tumigil ako sa pagpapanggap na ako'y ibang tao. Sa loob ng maraming taon, nabuhay ako sa anino ng aking sariling mga kakayahan, nagtatago sa likod ng isang maskara ng pagpapakumbaba na sa katunayan ay takot sa paghuhusga ng iba. Ang babae na ako ngayon ay gumigising tuwing umaga na alam eksakto kung ano ang aking halaga. Hindi dahil sinabi ito ng iba, kundi dahil natutunan ko na pahalagahan ang aking sarili. Gumagawa ako ng mga desisyon batay sa kung ano ang tunay kong gusto, hindi sa kung ano sa tingin ko ang inaasahan ng iba sa akin. Pinapalibutan ko ang aking buhay ng mga taong gumagalang at sumusuporta sa akin, hindi ang mga nagpapaliban sa akin bilang isang kinakailangang pabigat.
Ang aking kwento ay naging inspirasyon para sa daan-daang kababaihan na sumusulat sa akin bawat linggo na nagsasabi ng kanilang sariling mga karanasan ng pagiging minamaliit ginagawang invisible o inabuso ng mga miyembro ng pamilya na dapat sana ay nagprotekta sa kanila. Sa pamamagitan ng foundation, nakatulong kami sa mahigit 200 kababaihan na mabawi ang kanilang financial at emotional autonomy. Ngunit marahil, ang pinakamahalagang aral na natutunan ko ay ito. Hindi pa huli ang lahat para isulat muli ang iyong kwento. Sa edad na Ingsty Popper, kung kailan inaakala ng maraming tao na ang buhay ay nakatakda na, pinapatunayan ko na maaari nating ganap na baguhin ang ating sarili kung mayroon tayong lakas ng loob na maging totoo. Ang pinakamahusay na paghihiganti ay hindi ang pagsira sa mga nagkasakit sa atin, kundi ang pagbuo ng isang bagay na napakaganda, napakalakas, napakatunay na atin na ang kanilang pagtataksil ay magiging isang footnote lamang sa dakilang kwento ng ating buhay. Ang pinakamatamis na tagumpay ay ang pamumuhay ng lubusan na ang mga dating nagmaliit sa atin ay mapagtanto ang lahat ng kanilang nawala nang piliin nilang hindi tayo pahalagahan. Ngayon, ako ay mas mayaman kaysa kailanman, hindi lamang sa pinansyal na termino, kundi sa self-respect, tunay na mga relasyon, at sa malalim na kapayapaan na nagmumula sa pamumuhay ng ganap na naayon sa kung sino talaga ako. At iyon, higit pa sa anumang numero sa isang bank account, ang tunay na kayamanan na aking natagpuan nang tumigil ako sa pagtatago sa mga anino ng aking sariling buhay. Iyon ang paborito kong sandali sa buong karanasang ito, ang pagkaunawa na nabawi ko, hindi lamang ang aking kapangyarihan, kundi pati na rin ang aking tunay na pagkakakilanlan. Mag-comment sa ibaba kung aling bahagi ng aking kwento ang pinakanakaantig sa iyo. Huwag kalimutang mag-iwan ng like kung naniniwala kang mas maraming kababaihan ang kailangang makarinig ng mensaheng ito na hindi pa huli ang lahat para mabawi natin ang ating kapangyarihan.